Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po at tayo'y muling nagsama-sama upang papurihan ang ating Panginoon. At pasalamatan natin ang Diyos dahil napakaganda ng panahon. Bagamat ay may bagyo nitong kahapon, ay tunay at tapat ang ating Panginoon para ingatan po tayo. At ihanda tayo para sa pagsamba sa araw na ito. Kamay po tayong lahat. Buksan natin ang ating mga Biblia sa awit 75. Psalms 95. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is great God and a great King above all gods. In His hands are the depths of the earth, the heights of the mountains are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep is of His hand. Tayo po manalangin. Uli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, pag-iingat sa amin. Bagamat, Panginoon, ay dumaan ng bagyo, patuloy kayong nagtapat upang ingatan kami. At handa kami sa araw na ito. Upang purihin ka at pasalamatan sa lahat ng ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong salita na siyang gumagabay sa amin. Bibigay pag-asa sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng mga ito. Dalangin namin, Panginoon, sa araw nito na kayo po ang magbukas po sa aming mga puso at isipan. Nawang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa inyong pagliligtas sa amin. Dalangin namin na tanging ikaw lamang aming iisipin at pupurihin sa araw nito. Dahil ikaw ang aming iisang Diyos, Panginoon. Iisang tunay na Diyos. Ikaw ang lahat ng may likha nito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating praise and worship. Sa pangunguna po ng ating praise and worship team. And dapat natin sarili at sabay-sabay tayong umawit ng mga pagpurit pagsamba sa ating Diyos. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ating Panginoon sa ating pag-aawitan. Gusto ko po nang basahin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 and 11. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builder thereon. But every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can do man lay that is laid, which is Jesus Christ. Let's sing to Christ Church's foundation.
Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Sabi po sa Romans 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. You're the lonely soul now, the mighty rock on which we live, and every line the truth is found, and every page with glory filled. Gloria, Gloria, glory to God. Gloria, Gloria, glory to God alone. Through great alone we come to you. We have no merit we can claim. True that your promises are true. We place our hope in Jesus' name. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God. In Christ alone we're justified. His righteousness is all our plea. Your law's demands are satisfied. His perfect work has set us free. Let's go on. Gloria, Gloria, glory to God. Glory to God.
errors. Cleanse true one from secret woes. Psalms 19:14. My rock and my redeemer, greatest treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace so well to deep to fathom. Your love exceeds the heavens reach. Your truth, I found the perfect wisdom. My highest good and my unending need. Oh Lord, my rock and my redeemer, strong defender of my weary heart. My soul to fight the cruel deceiver, and my shield against his faithful heart. My soul when enemies surround me, my hope when tides of sorrow rise, my joy when trials are abounding. Your faithfulness, my refuge in the night. My rock and my redeemer, great Savior of my ruined life. My guilt laid frozen on your shoulders. In my place, you suffered, bled, and died. You rose to grave and death had conquered. You broke my bonds of sin and shame. Oh Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. May all my days bring glory to your name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Please be seated. Praise the Lord. Praise the Lord for So praise the Lord for the songs that were sung. Beautiful songs, beautifully sung. Okay? So, meron tayong mga natanggap na prayer requests doon sa ating group chat. Meron po bang nais na dumagdag doon? Ang additional prayer requests for today? Meron po ba? Meron po. Sige po. Yun po na maganda po maging result po mamaya ng check-up po. Okay. Good health lang. Check up. Okay. Sino pa po? Meron pa? Sige po. Bukas, sarap po.
Okay. Pero ang schedule ng transplant after next year. Okay. Hihintayin muna na lumabas si baby. Sige, pag-pray natin. Pero sinabi naman nila na kukuha sila sa Cornea Foundation. Okay. Okay. Sino pa po? Anyone? Sige. Wala na. Let's come to the Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for this day. It is indeed a privilege that we can gather in your presence. You have been so faithful to us, dear Lord. We are thankful, dear Lord, that you have kept us in times of pandemic. And even in the storm, dear Lord, you prove yourself that you are Lord, you are God. And you continue to keep your people even during these times. And so we thank you, dear Lord, for your mighty acts and your promise to be with us as we continue in the work that you have called us to do. We also thank you, dear Lord, that you grant us this role, this responsibility to gather even in times of pandemic. We are thankful that through this we are able to worship, but not only that, through this we can strengthen one another, we can encourage, we can continue to teach, we can disciple. That through this pandemic, dear Lord, we are strengthened, and that your people can continue in the ministry that you have given them until you return. And so we pray, dear Lord, that we would prove to be faithful stewards as you preserve us. Until you return. And so, dear Lord, we also come to you, remembering our country, the Philippines. We remember our leaders. And we understand, dear Lord, that they are not only servants of the people, but that ultimately they are your ministers too. And so we pray for them, that they would be able to dispose of their responsibilities with faithfulness and integrity, whether they be elected or appointed. Our prayer, dear Lord, is that you would grant them wisdom, so that they would be able to draft policies, so that they would be able, dear Lord, to think how they can continue in helping the people through these trying times, and that these would be properly implemented through the guidelines that they would also be executing at the local level. And so we pray for them. We pray against corruption and abuse of authority. We pray
for wisdom. We pray for faithfulness. We pray for integrity. Oh, that the principles of your word would echo in the halls of government. And so we pray, dear Lord, that through this, our brothers and sisters who continue to work, dear Lord, in government might also be used for the spreading of the gospel. And in the end, in all these things, you would be glorified. Our Lord, we also pray for the frontliners who continue to give their lives for the safety of the people, for those who continue to work outside their homes, those who are called to continue. But that not only do they provide, not only do they ensure yung safety of the citizens, but that, dear Lord, as they provide for their families, may you be praised, dear Lord, through these works, through these callings. May you grant them peace of mind as well. At ganun din sa kanilang mga loved ones. May we not trust, dear Lord, in works of men, such as chariots and horses and numbers, but that ultimately may we understand that our life comes from you. Our life belongs to you. You give and you take away. And so blessed be your name even through this pandemic. And so we pray, dear Lord, for those who are sick, yung mga nasa ospital. We also pray, dear Lord, for those who have encountered illnesses. Kung may mga nangungulila, may mga kakilala po kami na nangangailangan, dear Lord, ng comfort. May it please you that we would be able to minister to them as well. That through our lives and through our speech, dear Lord, we would reach out to them. We would be your hands, we would be your feet. We would be your mouthpiece. So that through us they would see and hear, and through the word that we would preach to them, that through the gospel they would understand what it means to bear the name of Christ. They would understand the hope that we have. They would understand the faith that has so strengthened us. And so, dear Lord, we pray that you would continue to bless our ministry in this community. Ganun din sa aming mga families, understanding that our family is our first ministry. And so may we continue in discipling them as well, in pointing them to you, in training them in righteousness. And so we pray, dear Lord, as well, and remember the new families, dear Lord, that you continue to draw to yourself. We pray, dear Lord, that through this ministry, whether online or through this physical gathering,
Our prayer, dear Lord, is that your word would be preached. And that through your ministry, through your work, these new families would grow. And they would be equipped as well, dear Lord, to be not only physical providers sa kanilang families, but that they would provide for the spiritual needs of each member. Just as the church also provides for the spiritual needs of each one. And as you continue to provide for it physically as well. Dear Lord, we also pray for those of us who are called to be providers. We are thankful, Panginoon, for the jobs that you give us. Along with Amiel, dear Lord, we are thankful that you have given him a day job, or a job that would allow him to work in the morning and then care for his family for the rest of the day. We pray, dear Lord, and praise you that we are allowed to, that through these means, we can provide food on tables, that through the work of our hands, we can enjoy the blessings that come from you. We pray as well, dear Lord, kung may mga kailangan pa kaming tapusin for the rest of the week. We are thankful, dear Lord, for the long weekend or extended vacation time given us. But if there are other things that we need to accomplish, then we ask, dear Lord, that you would also help us to manage our time. Even as this, we understand, is a blessing from you. Both the work and the time that you grant us. We pray, dear Lord, that may you also be with our students who continue to prepare yung kanilang mga submissions and for their deadlines. We ask, dear Lord, that you grant them grit and persistence sa kanilang pag-aaral. While others may say, dear Lord, that this is a trying time for the students, in your plan, in your sovereign plan, this is a perfect time to strengthen your people. Young as our students are, this is the perfect time for them to also see how you would work in their lives. And so even in their responsibilities as students, may they praise you and glorify you as they pursue yung kanilang mga submissions and requirements. Dear Lord, we also pray for those who are sick or may nararamdaman sa araw na ito. We pray for Lola Irma na nadulas and who may be resting. We pray, dear Lord, that you would at ganun din kay Christina na nadulas, we pray, dear Lord, that you would watch over them. May you continue to use the rest to also help them recover. And may you heal them. Kung may mga kailangang gamot, then our prayer, dear Lord, is that may you enable them, grant them yung mga resources needed for their recovery. We also pray for Lance, that you would also heal him sa sakit niya sa kanyang tagiliran. We pray, dear Lord, that even as they join us today, may you grant healing. And may you take away what needs to be taken away. For those of us we also pray, dear Lord, for Ate Luz,
sa kanyang check-up a little later. We pray for favorable results. At ganun din kay Rachel, her prayer, Dear Lord, is that as she anticipates yung birth ni baby, and for which we pray na maging maayos, Dear Lord, and that we are also thankful for this bundle of joy and the new blessing that you grant this new family. We ask, Dear Lord, that may you also provide a donor para sa cornea ni Rachel, and that this would be scheduled next year. Our Heavenly Father, we also pray for those of us na kung may mga kailangan pa kaming mga schedule na who are looking forward for schedules and appointments this coming week. We pray na ma-fulfill ito. We ask as well, Dear Lord, for na maayos ni Amiel as he fixes his schedules. We ask na mabenta niya rin yung mga car accessories niya ay Max. Kung meron kaming mga kailangan na asikasuhin din this week related to sa aming mga negosyo, then may we be able to do so, praising your name. Indeed, dear Lord, in these different callings, our prayer is that we would be reminded. We would be reminded, dear Lord, of that you have called us not only to be students, not only to be fathers and mothers, brothers and sisters. You have not only called us to be grandparents. You have not only called us to be sons and daughters, teachers and students, businessmen, but ultimately, you have called us to be holy, just as our Father in heaven is holy. And so in all our dealings, in all of life, may we be reminded that you have called us as your children. Understanding that you are molding us in the image of your Son. As we approach your word, dear Lord, today, with thanks in our hearts for the wonderful weather, we pray, dear Lord, that you would speak to us through your word. We pray, dear Lord, that may you enable your servant as well. Grant him, dear Lord, the strength of heart to be able to stand here and preach to us. And as you speak to us, we pray, dear Lord, that you would grant us new desires so that we would hear your call. Oh, come, taste and see that the Lord is good, and may we respond in kind. Dear Lord, we ask that as you speak to us, may you open our eyes and our ears, so that we may see your beauty, and that in hearing your voice you would change us and we would be changed. And so we are thankful for this day. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Yun po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nanyayahan ko pong tumayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi nga po muli sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay
para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 17. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 17. Sabayin niyo na lang po ako ng pagbabasa ng inyong mga mata. Babasahin ko po sa Tagalog. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Maging kaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila ay wala na akong natatanda ang binautismohan ko. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Kaupo na po tayo. Okay, bago po natin tawagin ang ating panauhin or ang tagapahayag sa umagang ito, hayaan niyo po magbigay lang ako ng konting introduction tungkol sa kanya. And then siguro the rest, yung mga detalye, siya na po bahala magbigay. So, sa umagang ito, ang ating tagapahayag ay isa sa mga pastors ng Sola Gratia Christian Fellowship or SGCF. Doon sa atin ang mga nakapunta doon, more or less nakita nyo na siya at some point. Isa rin po siya sa mga estudyante ko sa The Pastor as Preacher and Reader program. And married po siya kay Gail. So, nandyan po ang kanyang may bahay at kasama rin po nila yung pinsan ni Jovi na si Michael Angelo Reyes. So, hayaan niyo pong tawagin ko po si Pastor Jairo Balane. Nagkamali po ako last time. Sinabi ko pong Buenaventura sa Facebook, pero kinorek niya ako. And so, tinatanggap po natin yung correction na yun. So, i-welcome po natin si Pastor Jairo Balane. At makinig po tayo sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa mainit po na paanyaya, bagamat medyo malamig ang panahon. Once again, ako po si Pastor Jairo. At ako po ang isa sa mga pastor ng Sola Gratia Christian Fellowship. At ako po ang nagli-lead sa youth ministry ng aming pong simbahan. At narito po ang aming youth president, si Jello. Nasama po siya dahil medyo nagbabadya ang panahon. Kailangan namin na mag-ingat kasi nakamotor lang po kami. Kaya sumakay na kami sa sasakyan niya. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na basahin ko po muna sa English yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga pong ito. Babasahin ko po sa NASB. Sabi po rito, "Now I urge you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and that there be no divisions among you,
but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. For I have been informed concerning you, my brothers and sisters, by Chloe's people, that there are quarrels among you. Now I mean this, that each one of you is saying, I am with Paul, or I am with Apollos, or I am with Cephas, or I am with Christ. Has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized in the name of Paul? I am thankful that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one would say you were baptized in my name. But I did baptize the household of Stephanias also. Beyond that, I do not know if I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made of no effect. May the Lord add His blessings upon the reading of His Word. Tayo po ay panandaliang yumuko at manalangin. Aming Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyo pong harapan sa araw po na ito na pinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po sa inyo pong katapatan sa buhay ng bawat isa na kami po ay iningatan ninyo at muli dinako po ninyo sa lugar na ito upang purihin ka, paglingkuran ng bawat isa sa pangalan mo at patuloy na makapakinig ng inyo pong mabuting balita na siya pong aming lakas, na siya pong aming dahilan sa umaga pong ito, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon na ito na mulit-muli, O Diyos. Kami ay inyo pong tuturuan, kami po ay inyong paalalahanan sa umagang ito. Dalangin ko lamang, O Diyos, na patuloy mo buksan ang puso at isipan ng bawat isa na naririto upang malaya naming maunawaan at maintindihan ang inyo pong mensahe na nais mong iparating sa amin bilang iglesia na siya pong inyong tinawag para sa inyo pong kaluwalhatian, O Diyos. Salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas sa Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon po dito po sa inyo pong panambahan. Ano po? Hindi naman po ito ang aking first time na para sa iba. Kasi yung iba medyo familiar na po sa akin. Hindi po ito ang first time para magpahayag po sa inyo. Kasi marahil sa marahil, kung yung naaalala niyo po ay ako po ay nakapagbahagi na rin po ng mensahe ng Panginoon. Lalo na po nung na-ordain po si Pastor Raymond doon po sa SGCF. Ako po yung nag-speak that time. Ako po yung nag-preach that time. And I am so challenged, mga kapatid, and privileged as well, sa umaga pong ito, na i-deliver po sa bawat isa ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus sa umaga pong ito. At ako po ay labis nagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng bawat isa na naririto, no? Na nabigyan po ako ng pagkakataon na makibahagi po sa gawain po dito po sa Divine and New Branches, Marikina, VBM. Apparently, dito po sa ating pag-aaral, punta na po tayo dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Actually, yung kinakabahan po ako. Pero, mas excited ako para sa bawat isa sa umaga pong ito. And apparently, dito po sa ating, again, sa pag-aaralan natin, ito pong si Apostle Pablo. Ang isa sa pinaka-primary problem na nais niya pong ayusin dito sa Corinth was division. May pagkakabaha-bahagi po dito po sa iglesia ng Corinth. And we see it as he begins his exhortations in the previous verses of this chapter, sa chapter 1. Sa mga nauna pong mga 9 verses, dito po sa ating pag-aaralan sa 1 Corinthians chapter 1, he states the identity of the Corinthian church or Christians
in our Lord Jesus Christ. Ano ba ang kanilang naging o ang supposed to be kanilang positional truth? And Paul identifies them as those that are saints, those who have been redeemed by Jesus Christ, those who have been granted all of the benefit of sainthood. And Paul thanks God. Makikita natin yan sa verse 1 to 9, kung paano pinasasalamatan ni Pablo ang Panginoong Diyos. Hindi po dahil sa ginagawa ng mga taga-Korinto. Dahil kung titignan natin sa kanila pong mga naging problema sa ina-address ni Pablo, wala pong kapasa-pasalamat yung kanilang ginagawa. And this is what Paul thanking God of. It is for what God has done in them. Nagpapasalamat si Pablo hindi po sa ginagawa ng mga taga-Korinto, kundi sa ginawa ng Diyos sa kanila. At matapos po ito, makikita natin na sinimulan po niya ang kanyang pag-apela, na iayos po ang kanilang pag-uugali. Kung ano po ang supposed to be ang kanilang pagkakakilanlan na tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Again, sa first 9 verses pa lang, indirectly, na-address na po ito ni Pablo. Tinawag silang the Church of God that is in Corinth sa verse 2. Singular po ito. Ine-emphasize pa lamang dito sa una pa lamang yung kanilang spiritual unity supposed to be. Pati yung unity nila with other churches sa ibang lugar. Kaya nga sabi niya, called to be saints together with all those. Then sa verse 9, sinabi niya, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang fellowship po na ginamit dito mga kapatid ay union and partnership with our Lord Jesus Christ. Dahil po sa pakikipag-isa natin o nila kay Kristo, ang bunga po dapat nito, supposed to be, ay pagkakaisa. Dapat po may pagkakaisa. Dahil sila po ay magkakapatid kay Kristo. And so, we are sa pagkakataon po na ito. Yang idea po na yan ang ine-expand ni Pablo sa verse 10 to 17 na ating pong pag-aaralan ngayon. And from verse 10, all the way, ay makikita po natin yung exhortation ni Pablo to alter once again their behavior. There really is nothing to thank them. They haven't done anything thankworthy. It is only something to thank God for, and He has done that. And now, He begins to try to change their behavior sa ating pag-aaral. And the first thing that He deals with is this whole idea of unity in the church. Sa tingin ko po, mga kapatid, ay sasang-ayon kayo na ang isa sa nature ng tao ay pagiging makasarili. Tama? Sabi po ng isang kanta, the greatest love of all is learning to love yourself. I disagree. Kasi simula pa lamang po, nature na po nating mga tao na mahalin ang sarili natin. Unahin ang sarili natin, isipin ang sarili natin bukod sa iba. Tama? Kapag may kainan, usually, makikipagsingitan ka po, syempre. Punta ka sa ano kinainan natin last time? Sa Vikings. Nagsisingitan doon, nagpapaunahan doon. Pag gutom, usually, nagmamanifest sa isang tao ang makasarili. And agree naman siguro kayo sa akin sa bagay po na yun. Tama po. That people are basically self-centered. And that's part of depravity. Selfish, dominated by their own egos, by our own egos.
We are dominated by our own fancies, their own goals, our own ideas. And at the very heart of sin is always me, myself, and I. Ako muna. Pride. May ego. At nangyayari din po ito, hindi lang po sa buong o sa sanlibutan o sa mga tao. And it happens also to those who are sanctified in Christ and set apart to justification. Noon hanggang ngayon, meron nito. Tama po. Selfishness is a problem even in the body of Christ. Because sin is a problem. Kasalanan ang problema. Pinakaugat. So the main problem here and today is this harmony and division inside the church. Ano ang maaari nating gawin? Since we are called, mga kapatid, by one God, through one gospel, to one body, ano ang dapat nating gawin? Habang tayo na mga makasalanan, makasarili, ay nasa loob ng iisang katawan ni Kristo. Sa ating pag-aaral, makikita natin na sa verse 10 to 12, babasahin ko po sa inyo. Now I urge you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and that there be no divisions among you, but that you may be made complete in the same mind and in the same judgment. For I have been informed concerning you, my brothers and sisters, by Chloe's people, that there are quarrels among you. Makikita natin that sa unang panahon pa lamang, usong-uso na ang marites. May nagsabi daw kay Pablo that time. Pero makikita natin dito pa lamang, mga kapatid, meron nang binibigay na utos si Pablo. Makiisa. Magkaisa. Meron pong sasabihin dito si Pablo na dapat nilang gawin. Dapat rin nating gawin. Pero bago po ito, mga kapatid, pansinin muna natin kung paano niya ito sinabi. Una, sinasabi niya ito with apostolic authority. Yun nga ang pagpapakilala niya, mga kapatid, from verse 1. Sabi niya, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. Then, dito po sa verse 10, sinasabi niya, I appeal to you by the name of whom? Of our Lord Jesus Christ. Ang isa po sa dahilan ng kanilang division ay ang pagpanig po nila sa kung sino ang kanilang gusto. Si Pedro, si Pablo, si Apolos. At ang dahilan marahil, kaya niya sinama ito, yung kanyang authority, ay marahil maraming nagque-question sa kanyang apostleship. Maraming nagsasabi sa kanya na marahil panig ng kabilang panig, mga panig kay Pedro or kay Apolos, o sa iba pa man, na nagsasabing hindi naman yan apostol eh. Kaya nga, ito yung isa sa mga problema talaga ni Pablo. Kahit sa Book of Galatians, mapapansin nyo, kine-question din yung kanyang pagiging apostol. Hindi na to bago sa kanya. Pero to be clear, ine-emphasize ito ni Pablo na hindi sa pangalan o sa titulo niya bilang apostol, kundi sa pangalan at titulo ng mismong Panginoong Jesucristo na nagsugo po sa kanya. In effect, mga kapatid, sabi niya, para bagang sinasabi niya, ang sasabihin ko sa inyo ay hindi po buhat sa akin. Ito po ay galing sa Panginoong Yesus. Dapat siyang pakinggan. He has the right na mapakinggan ng mga taga-Korinto. Bilang apostol, bilang pagsunod kay Jesus na siyang Panginoon. Because He represents
the word, the will, and the desire of Jesus in this letter. Pangalawa, makikita natin, sinasabi niya rito as a member of the family. Meron siyang authority. Sinabi niya, I am an apostle. I appeal to you by the name of our Lord Jesus Christ. Pero meron din siyang in-emphasize dito, yung kanyang loving relationship dito sa mga taga-Korinto. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo. Hindi niya sinabi na inuutusan ko kayo or dinedemand ko ito sa inyo. Hindi lamang po ganon. Nakikiusap siya. May pagmamahal. Kaya nga, ang approach niya dito sa verse 10 at sa verse 11, mga kapatid, nakikialam po si Pablo dito. Hindi po bilang isang kapitbahay na nakikiusyoso lang o nakikialam lang. Nakikialam po dito si Pablo bilang isang kasama sa pamilya. Bilang kapamilya, an insider, na sinasabihan po sila ng dapat na lang nilang gawin out of concern bilang kanilang kapatid. Kung makikita natin mga kapatid, meron siyang authority as an apostle, meron din po siyang concern as a brother. Ano ngayon ang sinasabi niyang dapat nilang gawin? Negatively, ang unang sinabi po dito ni Pablo ay huwag magkabahagi. In verse 10, let there be no divisions among you. Galing po ito sa salitang Griego na ang image po ay yung tela na pinunit at nahati po sa gitna. Ito po yung una na makikita natin dito po sa pagkakabahagi. Makikita rin natin na ginamit itong salita na ito in Matthew chapter 9 verse 16 and in Mark chapter 2 verse 21. Ganyan po ang nangyayari sa kanila. Nahahati po sila. Secondary, ang meaning po ay metaphorical meaning. The second meaning is a difference of opinion. Meron silang magkakaibang opinion. A split opinion. He says, let there be no divisions. Let there be no split opinions. He's obviously not just talking about garments, but opinions. Ganito po ang nangyayari sa kanila, nakupunit, nahahati, merong divisions. At ano ang resulta nito? Quarreling. Nag-aaway-away po sila. Ano naman ngayon ang specific nature ng divisions po na ito? Meron pang iba-ibang partido o allegiance o loyalty. In verse 12, sinabi dito, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako kay Apollos. May iba pa ring nagsasabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi, ako ay kay Kristo. Isa-isahin natin, sino ba si Pablo para sa mga taga-Korinto? Si Pablo po ang founder ng church sa Corinth. Sa kanyang second missionary journey. At nag-stay po siya doon ng 18 months. Makikita natin yan sa Acts chapter 8. Siguro ang sabi po na partido ito kay Pablo o sa ibang mga kapwa nila mananampalataya. Mga kapatid, doon tayo sa original. Doon tayo sa nagpasimula. Doon tayo sa nag-pioneer sa atin. Doon lang tayo. Yung loyalty natin doon lang. Dapat siya lang pinapakinggan natin, si Pablo lang. Sino naman si Apollos? Si Apollos po ay native ng Alexandria sa Egypt. At isa po siyang mahusay magsalita. Matatas magsalita. Mahusay din po siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At kung ikukumpara natin si Apollos kay Pablo,
Si Pablo po ay hindi kasing tatas marahil ni Apollos. Kaya may comparison na nangyayari. At kung makikita po ninyo, in Acts chapter 20 verse 9, meron pang nakatulog. Wala pa naman inaantok sa inyo dito. Merong nakatulog nung time na nagpipreach po si Pablo. At nahulog po siya mula sa third floor. At namatay po. Kaya huwag kayo magtulog. Ano? Buti naman nasa first floor naman, nasa ground floor naman tayo. Pag-alis po ni Pablo sa Corinth, si Apollos po ang sumunod na bumisita. At marahil sa marahil ay nagkaroon po siya ng relationship dito sa mga taga-Corinto. Kaya marahil ang sinasabi ng iba na panig kay Apollos ay pagdating naman sa public speaking, pagdating naman sa pagpapaliwanag, pagdating sa pananalita, kay Apollos ako. Mas mahusay magsalita yan. Mas fluent yung kanyang yung kanyang pagsasalita sa Griego. At hindi siya nakakanto. Ngayon ba, may mga sumasabit na ba sa pilik mata natin? Wala pa naman siguro. Siya na lang palagi yung ating guest speaker. Siya na lang yung lagi nating imbitahin na magpahayag dito. Kasi medyo parang comedy to Entertaining to Magaling magsalita to, matalino to. Sino naman si Pedro? Kilala na natin si Pedro. Ang iba ay nagsasabi nakapasyal siya sa Corinth. Pero may nagsasabing hindi. Pero marahil ay hindi. Pero since kilala naman si Pedro, kaya merong mga pumapanig kay Pedro. At malamang sa malamang, ang mga pumapanig na ito kay Pedro ay yung mga may Jewish background. Yung mga Hudyo na nandoon sa Corinth. At sinasabi nila, wala yan. Doon tayo sa sinabihan ng Panginoon na magiging pillar ng simbahan. Doon tayo sa original. Doon talaga tayo sa original na nanggaling sa 12 disciples. At doon tayo sa mas matapang. Meron naman nagsasabi na sila ay kay Kristo. Pero marahil sa marahil ay meron din problema ang kanilang puso. Dahil marahil ay they are trying to compare their beliefs, their side, their opinion, doon sa ibang mga panig. Pero, dahil po mga kapatid sa problemang ito, ito po ang nagpapalala sa simbahan. Supposed to be ang allegiance po ng isang iglesia, ng isang mananampalataya, o nating lahat, ay dapat kay Kristo lamang, wala ng iba. Ito yung point ng first few verses ni Pablo sa kanyang sulat. So ano po ang problema ng lahat po ng partidong ito? Nagkakahati-hati o nagkakabahabahagi po sila dahil misplaced ang kanilang confidence. At ito ay nakaangkla sa kanilang mga human leaders. And it's happening nowadays. Mas maraming mga Kristiyano, mga members ng church, ang loyal sa kanilang pastor, sa kanilang... Ito po ang problema. Misplaced confidence sa mga human leaders o sa sarili po mismo nilang pride. Ang problema, sarili lang nila ang iniisip nila. For thinking that they were better. And that's the problem, right? Akala natin mas higit tayo sa iba. Ang problema natin mga very competitive. Refrigerator ang kapitbahay mo, gusto mo ikaw din. Bumili ng bagong LED TV ang kapitbahay mo, gusto mo ikaw smart TV. Gusto natin higitan because we are thinking that we are better than them. Are we better than them? O sa iglesia, are we better than each and every one of us here? Kaya sa halip po na magkampihan
magbahabahagi, mag-away-away, maging mapagmataas, maging kumpiyansa sa mga human leaders. Ano ang utos ni Pablo? Magkaisa kayo. That all of you agree. Literally po, ito po ay translated as speak or say the same thing. Hindi naman po ibig sabihin parehas na lang lagi ang opinion or ideas ng bawat isa. Halimbawa, sa pagboto, diba, nakaraang eleksyon, may magkakaiba tayong mga pananaw. May magkakaiba tayong mga opinion o mga ideas at sa mga personal na desisyon ng buhay natin. Pero ang pinakatinutukoy po dito ni Pablo sa konsepto nito, iisa dapat yung kanilang tinitibok ng kanilang puso. Yung sentro ng buhay natin, united, iisa lang. Kaya sabi pa niya that you be united in the same mind and the same judgment. Yung united po dito na word, or sa ibang translation ay be completed, ay ginagamit po for repair, restoration, preparation, or fitting together. Parang nagsabi ka ng lambat, tapos isa mo, o pinaglapit mo, pinagdikit-dikit mo. What do I mean? So, mga kapatid, in light of our many differences, marahil sa marahil, magkakaiba po tayo ng background ng buhay natin. Magkakaiba po tayo ng ideas and opinions sa mga personal nating bagay. In light of our many differences, dapat maging aktibo tayo mga kapatid na gawin ang lahat to pursue our common bond. Amen. Meron man tayong ibang preference, ano ba ang dapat na maging kulay ngayong Sunday ng church, ng kortina ng church? Ano ba ang maging musical style naman natin? Ano man ang pagkakaiba natin sa ating ministry strategy? We are willing to set that aside para hindi maapektuhan ang relasyon natin sa isa't isa. Same mind, same judgment, iisang pananampalataya, iisang conviction, iisang purpose, iisang mission, at iisang ambisyon. And to be honest, dito pa lamang sa unang utos o sa unang punto ng ating pag-aaral, hindi na po ito madali. Tama po. Dahil hanggat nandito pa rin po yung ating pride at yung ating pagiging makasarili na kailangang bunutin sa puso natin, mga kapatid, kailangan natin ng powerful and compelling motivation to help us unite. Yes, it's not easy. Pero meron pang kasunod po dito si Pablo na ginawa niya sa verse 13 to 17 kung ano yung kanilang dapat na maging motibasyon sa kanilang pagkakaisa, sa utos niya na magkaisa. Ang una po is, ito ang unang motibasyon ni Pablo para sa kanila. We receive one gospel. Tinanggap natin ang isa at nag-iisang tunay na ebanghelyo. In verse 13. Ano yung motivation o compelling reasons na binigay niya? Sabi niya, in a series of three rhetorical questions, makikita natin, may mga tanong siya na obvious ang sagot dito sa verse 30. Sabi niya, ibig sabihin, kapag kayo office na yung sagot, parang sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam nyo na yung sagot eh. Alam nyo na eh. Ano yung mga tanong niya? Bakit? Nahati ba si Kristo? Pangalawa, si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? And pangatlo, binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Punta tayo sa unang naging tanong. Nahati ba si Kristo? Divided ba siya?
Sinasabi nila na nasa kanila si Kristo, pero yung isang bahagi ng katawan, nagkakanya-kanya. Wala pong bahagi sa katawan ni Kristo ang may kakayanan na gumawa ng sarili kung hindi siya naka-intact doon sa katawan, sa nag-iisang katawan. Christ is one. His body is one. Amen. Ibig sabihin, you have the whole Christ. We have the whole Christ. There is no, there is no such thing as division in the body of Jesus Christ. Pangalawa, si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Sa pangalawang ito, makikita natin meron sense of sarcasm, yung tono ni Pablo po dito. Again, obvious ang sagot. Of course, hindi si Pablo ang ipinako sa krus para sa kanila at para sa atin. Sino po ang pinako sa krus? Si Kristo. Siya po ang nag-iisang tagapagligtas. Hindi po si Pablo. At hindi kung sino paman. Si Jesus ang Mesiyas. Hindi ang pastor. Hindi ang tagapagsalita. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Apolos. Si Kristo ang Mesiyas. Si Kristo ang tagapagligtas. And Jesus is the gospel. Amen. Kami pong mga pastors, we are just heralds of the gospel. Hindi dapat kaming mga pastor ang laging bida. Hindi rin ang mga church leaders. Hindi dapat ang ministry natin lagi ang bida. Si Kristo lagi ang pinopoint out. Si Kristo lagi ang nag-glorify. Si Kristo lagi ang namamagnify. Amen. Pangatlo, binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Hindi ba binautismuhan sila sa pangalan ni Kristo? Binautismuhan ba tayo sa pangalan ni Pastor Raymond? O sa pangalan ng iglesia na ito? Kanino po tayo binautismuhan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi ba doon tayo binautismuhan? Nakalimutan po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Ang pakikipag-isa nila kay Kristo sa verse 9 at sa kanyang katawan, sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia, He is reminding them to remember the meaning of their baptism. Hello, sabi ni Pablo, hello. Dito kayo tinawag ng Diyos at dito kayo binautismo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi sa pangalan ni numan. He is reminding them, itong mga Kristiyano sa Corinth, na nakakalimot na kung ano ba ang pakahulugan ng kanilang pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang bautismo. Kaya sa mga sumunod pa na verses, sa verse 14 to 17, which is ang ating susunod pang punto, paulit-ulit po niyang sinasabi yung tungkol sa baptism na kanyang ginawa sa iglesia ng Corinth. Ang allegiance po dapat nila, supposed to be, ay na kay Kristo. Wala po kay Pablo, wala po kay Pedro, wala kay Apolos, o sa sarili pa nilang ministeryo. What's the point? Meron po silang divisions, merong conflicts, and lack of unity. Kasi ano pong dahilan? At marahil, karamihan po sa atin, ito ang problema. Meron po silang gospel amnesia. Alam mo yung pag sinabi amnesia, pamilyar naman na tayo. Nakakalimot. They forgot the gospel. Sa tuwing nag-aaway-away po tayo, ang mga members of or leaders ng simbahan, we are having gospel amnesia.
Kapatid, sa tuwing nahihirapan tayong makipagbati, magpatawad at magmahal, you are having gospel amnesia. And ito yung pinaka-main problem ng mga taga-Corinth. Kaya ang ina-address ni Pablo pagdating sa Lord's Supper, nakakalimutan nyo eh. Sinabi niya, nakakalimutan nyo. May gospel amnesia kayo. Ano pa? Yung pagkakaunawa nila sa resurrection, mali din. At nakakalimot din. Tama naman yung pinahayag sa kanila, pero nakakalimot sila. Yung pag-exercise din ng kanilang gifts sa loob ng simbahan. What's the root of this? Nakakalimot sila sa gospel ni Kristo. Sa tuwing iniisip natin, mga kapatid, naaalis na lang siguro ako sa church na to. Lipat na lang ako. You are having gospel amnesia. Sa tuwing iniisip natin na may mas better na church, na pag lumalis tayo, you are having a gospel amnesia. Tatandaan natin, there is no such thing as perfect church. Kung meron mang perfect church at pumunta ka doon, hindi na perfect yan. Dahil nandun ka na. Kidding aside, nakalimutan na po nila kung sino si Kristo. Nakalimutan nila kung ano ang ginawa ni Kristo para sa kanila. At kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang iglesia o katawan ni Kristo. Mga kapatid, let us all remember the gospel day by day. The gospel unites the church. Amen. The reason why we are here is because of the gospel. Amen. So we must be together for the gospel. Actually, that's our title. Nakalimutan ko lang banggitin kanina. Together for the gospel. Dapat po tayong magkaisa. Bakit po? Dahil iisa lang yung gospel na tinanggap natin. May iba ka bang gospel na tinanggap? Ano ang gospel na tinanggap natin? Gospel nino? Kristo Jesus. Na tayong mga makasalanan, hindi karapat-dapat. At ang Diyos na banal na lumikha ng langit at lupa, siya ang bumaba dito at namatay sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Ikaw, ako, na hindi karapat-dapat. Amen. Ano pa ang pangalawang naging motibasyon ni Pablo para sa kanila? Iisa lamang ang ebanghelyong ipinahahayag nila at natin. Ano po ang manifestation ng water baptism sa isang iglesia? Ito po ay pagproklama ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Bukod sa ito ay pagsunod natin sa ating Panginoon. Ito po din ay pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung isang motibasyon ni Pablo. Related pa rin sa gospel ni Kristo. Yung last 4 verses po dito sa passage natin ay nag-e-expand ng idea about dito sa ginawa ni Pablo sa baptism. Na naging third question niya sa verse 13. Kaya nga sabi niya, kanino ba kayo binautismuhan? Sa pangalan ba ni Pablo? Hindi naman. Sabi niya sa verse 14, meron siyang ano dito eh. Alam niyo yun, yung parang pagpapasalamat na, sabi niya, salamat na lang sa Diyos na wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gayo or Gaius. Nagkaroon po ng relief dito si Pablo sa decision niya or conviction niya na hanggat maaari, hindi siya ang magbabaptize sa mga new converts. Kaya sabi niya, marahil sa marahil, ay
Mabuti na lang talaga, hindi ako ang nagbaptize sa karamihan ng mga miyembro ng Corinth na ito. Pero may nakalimutan pa siya sa verse 16. Sino ba si Crispus? Ito po yung ruler of the synagogue na nag-respond po sa preaching po ni Pablo. Kasama po yung kanyang buong pamilya nang sila po ay sumunod sa Panginoong Yesus. Marami rin po noon na iba pa mga Corinthians naniniwala po sa gospel nang ipahayag po ito ni Pablo at nabaptize. Si Gaius naman po ay marahil sa marahil. Ito din po yung Gaius na binanggit sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa bahay niya madalas nakikituloy si Pablo. At siya rin nag-host ng mga gatherings kagaya po nito. Sila lang daw yung naaalala ni Pablo. Pero sa verse 16, ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Stephanias. Ayon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15, yung family po niya ang first convert ng Akaya. Yung probinsya po na kinaroroonan po ng Corinth. They have devoted themselves to the service of the saints. And pagkatapos sabi niya sa verse 16 pa, maliban sa kanila ay wala na akong natatandaang binautismuhan po. Ito po yung motivation ni Pablo sa ministry niya. At dapat din nating maging motivation sa bawat isa para maiwasan po natin ang pagkakabahabahagi, pagkakahati-hati, at para mas mapagtibay pa ang pagkakaisa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ayaw po ni Pablo na ang allegiance or confidence po nino man ay mapunta po sa kanila, sa kanilang mga apostoles at sa kanya mismo. Wala dapat sa kanila, maliban na lamang kay Kristo Jesus. Ayaw niyang ma-draw ang kanilang attention to himself. Instead, ang gusto po ni Pablo, ang passion ng heart ni Pablo, ang purpose niya sa ministry is to draw attention to the gospel. Pinaliwanag niya sa verse 17, ang primary calling niya bilang isang apostol, sabi niya, isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo. Once again, ang sabi niya, isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo. Hindi po sinasabi dito mga kapatid, to be clear, na hindi mahalaga ang baptism. Wala pong sinasabi dito si Pablo na hindi naman necessary ang baptism. It's absolutely important. Do you agree with me? Kasali yan sa Great Commission. Diba? Sabi ng Panginoong Diyos, to make disciples of all nations, baptizing them. Tama? Pero sabi niya, sinasabi marahil ni Pablo dito, yes, it's the whole church commission. So, it is not just necessary na si Pablo ang magbautismo lamang. Ano po ang focus niya? Para mas maintindihan pa natin. Ang focus po kasi ni Pablo, na nais niyang ipunto dito sa mga taga-Korinto, ay hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita ni Kristo. Preaching the gospel is the heart of every ministry. Amen. Without preaching the gospel of truth, ministry is in vain. Mahalaga po sa puso ng isang ministry ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Preaching the gospel ang heart po ng ministry ni Pablo. To focus people's attention to the gospel. And that's the point.
Kaya sabi pa niya, sa basahin ko sa ang salita ng Diyos sa ibang translation, sa Tagalog. At hindi ko ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao. Ang ibig sabihin po dito ni Pablo ay literally, not with words of wisdom o yung fluent na pag-Greek. Siyempre, ang salita natin, our preaching of gospel, dapat may wisdom. Kaya nga ang mga pastors at ang mga aspiring pastors, called to be pastors, ay merong mga seminars, mga conferences, Bible schools na pinupuntahan para at least maging fluent sila at maging okay yung kanilang pananalita. At the same time, mas full of knowledge and wisdom sila nahaharap, equipped sila nahaharap sa iglesia. Pero ang tinutukoy po dito ay yung common Greek style of speaking na ibig sabihin talagang highly skilled. Check. Ibig sabihin yung pagsasalita na mapapahanga ka. Yung pag nagsalita siya marahil sa marahil, kung sa panahon niyon, mag-English. Parang British. What? Tas Lord, sa? Parang gano'n. Mapapahanga ka talaga. Masasabi mo na, ay, hanap to ah. Again, ang punto po ni Pablo is ayaw niya na makuha o ma-divert yung attention nila papunta sa sarili niya. Upang hindi mawalan ng kabuluhan o mawalan ng saysay, in other translation, o mabaliwala, ang ano daw? Ang pagkamatay ni Kristo sa krus. The whole point, mga kapatid, of the death of Jesus and the preaching of that event, the word of the cross, the whole point of the gospel is to focus attention hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo. Kaya sabi niya sa verse 18, sa mga susunod pang verses, and that's the power of God for salvation. Kung ang attention po nila ay na kay Pablo, na kay Pedro, na kay Apollos, o sino mang tao, they will not be saved. O yung ibang unbelievers man, they will not be saved. At ipapaliwanag niya pa ito further sa mga susunod ng section ng letter niya. But the point of verse 14 to 17 is already clear. Dapat silang magkaisa dahil iisa lang ang gospel na siyang focus ng preaching at ministry ni Pablo. Meron lamang po tayong iisang misyon, mga kapatid. Meron lang tayong iisang gospel na tinanggap. He says, He sent me to preach the gospel to make all men one, not to baptize, to create a faction. The only reason He says this, mga kapatid, is to strongly point out the priority to build the church, not to make followers of men. His priority was to preach the gospel, and this throws him into next section na kung paaralin pa natin baka hindi magkasya ang isang buong linggo natin. That was his priority. People were in the church to work. Tatahanin ko muna natin si Dave. Once again, the main priority of Paul is to preach the gospel. People were tayo po ay nasa loob ng iglesia ng Panginoong Yesus to work, to serve the Lord, to serve Christ and His will, to preach the truth, not to create parties. Hindi para sa panig ka kay dito or dito. Ministry, it is not a numbers game. Take note of that. Mga kapatid, ito po ang isa sa struggle din, o naging struggle ko sa aking ministry. Lalo na nung nagkaroon ng pandemic, nung na-lockdown. Kasi nagpatuloy po ang aming ministry
sa pamamagitan po ng online services. Nag-edit po kami ng videos sa YouTube at saka nag-upload kami sa YouTube tsaka sa aming Facebook page. And may times na ito yung naging struggle ko. And even up to now. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon tumitingin na ganito, ganyan ang dapat na maging ministry. May mga times na nararamdaman natin nag-struggle tayo. At ako mismo. Kung kamusta na ba ang numbers ng members ng church ng Sola Gratia? Mas marami na ba ang nagiging views? Kaya itong aming social media manager na si Jello, siya po ang pinaka nagmamanage ng aming social media. Lagi kong tinatanong, kamusta yung ating mga videos? Nag-aalala ako kung marami na ba ang followers ng SGCF sa page ng Facebook at ng YouTube. Kung mas marami na ba ang reactions. Minsan ganun tayo, tama? Pag nagpalit tayo ng profile picture sa Facebook, ang inaabangan natin kung marami bang magre-react. Yung asawa ko, madaming fans yan. Pag nag-upload ng profile picture yan, ang daming reactions. I quickly forget na hindi ito tungkol sa sarili namin. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa ating ministry lang. It's all about treasuring Christ above all. Amen. It is not about us. It is not about just our sermons, not our ministries, not our words, but it is about the gospel of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ. He is the point of everything. Amen. Everything falls under Him. One gospel unites us. One gospel ambition unites us. Mga kapatid ko kay Kristo, bilang pastor, kaisa po sa gawain ito ng ating Panginoong Kristo sa VBM. Nakikiusap po ako sa inyo sa bawat isa na sa halip po na ang gagawin natin ay maging cause of division o mag-i-indicate po ito ng lack of participation, palagi tayong gumawa ng hakbang para makiisa sa gospel ng church, sa ambition at sa vision ng church na ito. Dahil iisa lamang po ang gospel na tinanggap natin. Iisa lang ang gospel na bumago ng buhay natin. At ibinabahagi natin sa iba. It is time for us to evaluate. Yun bang level of participation natin sa church ay nakakatulong o mas nakakahadlang in forging gospel unity? And ano ang gagawin natin this week para makatulong sa pagkakaisa? Para ma-resolve ang kung meron mang existing conflicts at magkaroon ng pagkakasundo ang iglesia. How will you make sure na ang ating ministry involvement ay nakikiisa sa isang gospel ng simbahan po na ito? One gospel, one church, one vision, yun lang. One Jesus Christ na ating pinaglilingkuran. If all of us have the right priority to honor Him and to preach His truth, and we walk in the Spirit and not carnality, we will see a blessed unity here in this church. A unity that will magnify our Lord and that will draw to Him those people that are coming to Christ. And this is our priority. Amen? And it is our prayer, mga kapatid, that it may be true of this church. That we are one in Him. In what we say, in what we think, in what we do. That He, our Lord, our Jesus, may be honored, may be glorified in our midst. Amen? Tayo po ay lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya.
aming Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Ikaw, Panginoong Diyos, sa inyong mayamang habag at biyaya, na siyang tumawag sa amin mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, O Diyos. Ikaw na siya ang aming Mesiyas, aming tagapagligtas, na siya ring nagbigay sa amin ng karapatan at katuwiran sa harap ng aming banal na Ama. Ikaw rin, Panginoong Yesus, ang siyang naglagak sa amin sa iisang katawan, sa katawan mo, Panginoong Yesus. And there are times na alam po namin sa aming mga sarili na patuloy na nagmamanifest ang aming sinful nature na laging sarili lamang ang aming iniisip. And it may cause divisions to this one body, to this church. Katulad na lang ng nangyari sa Corinth. At ang panalangin namin, O Diyos, sa mga pagkakataon po na ito, ay patuloy mo kaming kahabagan. Patuloy mo kaming kaawaan, O Diyos. If there are times, many times, na nakakalimot kami sa kung sino ka, aming Panginoong Jesus, at kung ano ang ginawa mo sa amin. Kami po ay lumalapit sa inyo at patuloy na humihingi ng awa at habag. Kung may mga pansarili kaming mga iniisip madalas, lalo na sa gawain ito, sa nag-iisang katawan mo, Panginoong Diyos. Ang batid na, ang nais namin, Panginoon, ang panalangin namin, O Diyos, ay patuloy naming makita, maunawaan ng malalim ang patuloy na ginawa mo sa amin. Makilala at masumpungan ka pa namin, aming Panginoong Jesus. Because you are the point of everything. Without you, without your gospel, we are nothing. Wala kaming isa-isa, O Diyos. At walang kabuluhan ang buhay na ito, walang kabuluhan ang iglesia na ito. And so we are grateful dahil alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang aming tinoproklama, Ikaw ang aming ipinakahayag, Ikaw ang aming pinananampalatayanan. Ikaw at wala nang iba. Ikaw lamang ang nag-iisa naming tagapagligtas at hari, aming Panginoon. Wala nang iba pa. At ang nais lamang ng puso namin sa pagkakaisa ng iglesia na ito ay makita ng sanlibutan ng mga taong nakapaligid sa amin kung gaano kakadakila at sa patuloy naming pagkakaisa, O Diyos, it may be seen and reflect yung iyong glory sa lahat ng sanlibutan at sa lahat ng mga nakapaligid, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos, dahil napakayaman ng iyong habag at biyaya sa bawat isa. Patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming sasamba, patuloy ka naming kikilalanin, hindi para sa aming mga sarili lamang, kundi para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na ito na narinig namin ang inyong salita. Patuloy kami nawa nitong paalalahanan at ayusin bilang katawan ng aming Panginoong Yesus, bilang iglesia na nagkakaisa, sama-sama, na naglilingkod at sumasamba sa inyo pong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng nag-iisa naming Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus,
lahat po ay magsabi na Amen. Muli purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ipinahayag sa atin ng kanyang tagapamalita na si Pastor Jairo. Purihin ang Diyos. Yun po ay dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Ministry of Giving na magmumula sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Kaya nga po, nang nasabi ni Pastor Jairo, ang Corinthians Church ay ang problema po nila ay ang pagkakaroon ng division sa loob ng iglesia at isa din po sa kanilang mga problema ay ang pagbibigay. Lolo. Yan. So, gaya nga po din sa Lord's Supper, di ba? May mga nauna, yung mga mayayaman, tapos may hirap. So ngayon ay in-encourage ni Pablo na sila ay magbigay sa pamamagitan ng dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. By giving them example of other church, the Macedonian church, how they give generously. So basahin ko po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Tapos sinasabi, "We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they give according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And it's not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us." Darisin din po kaya tayo ay nakapagbigay ng may kasiyahan sa kabila ating pagkikahos. The reason kaya bukas palad po tayong nakapagbibigay ng may kagalakan at may kusang loob ay dahil sa kagandahang loob lamang po ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Naunawaan natin at naranasan natin ang kanyang kagandahang loob at ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ni Kristo na inalay ang kanyang buhay para po sa atin. Purihin ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Ating pong awitin ang ating pasasalamat sa Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po manalangin. Diyos Ama, salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa inyong salita na aming narinig sa pamamagitan ng iyong tagapamalita, Panginoon. At tanging ikaw lamang ang aming pupurihin at pasasalamatan at itataas. Hindi ibang tao, kundi tanging ikaw lamang, O Diyos. Purihin ka sa inyong kagandahang loob, sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya at awa at pag-ibig sa amin. Na pinagkaloob niyo po ang Panginoong Kristo upang magbayad ng aming makasalanan. Siyang pinako sa krus at namatay, ngunit inyong binuhay muli upang kami ay bigyang katuwiran sa inyong harapan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Purihin ka, O Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay, Panginoon,
Nawa magamit namin ito upang may pahayag pa, Panginoon, ng iyong mabuting balita, Panginoon. May pangaral po namin ng iyong kagandahang loob. Ang sakripisyo na Panginoon sa Kristo sa amin. At dalangin din po namin na ang aming kaloob na ito, Panginoon, ay magamit namin sa pangangailangan ng bawat isa at ng iglesia. Upang ang lahat ng ito'y, Panginoon, ay may balik sa inyo upang pasalamatan ka at papurihan ka. Purihin ka muli, O Diyos. Salamat sa inyong biyaya at pag-iingat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating benediction. Purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to the gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.